Unang Samuel Kapitulo 26. Hindi na naman pinatay ni David si Saul. Samantala, nagbalik kay Saul sa Gibeya ang mga Zefeo at sinabi nilang si David ay nagtatago sa kapuralan ng Hakila sa silangan ng Jesimon. Kaya lumakad si Saul kasama ang 3,000 pinakamahusay na kawal na Israelita patungo sa ilang ng Ziph upang hanapin si David. Nagkampo sila sa tabing daan sa may kaburulan ng Hakila. Sina David naman ay nasa ilang. Nang mabalitaan ni David na hinahanap na naman siya ni Saul, pinalakad niya ang ilan sa kanyang mga tauhan upang lihim na magsiyasat. Sa pamamagitan nila, natiyak niyang hinahanap nga siya ni Saul. Pumunta si David sa kampo ni Saul upang alamin ang kinalalagyan ni Saul. Nakita niyang napapaligiran si Saul ng mga kawal at natutulog sa tabi nito ang pinuno ng kanyang hukbo na si Abner na anak ni Ner. Tinanong ni David ang Heteyong si Ahimelech at si Abisai na kapatid ni Joab at anak ni Sarvia. Sino ang sasama sa akin sa kampo ni Saul? Ako, sagot ni Abisai. Kinagabihan, lihim na pinasok ni na David at Abisai ang kampo ni Saul. Tinatnan nila itong tulog na tulog at napapaligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatusok sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung gusto mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Isang saksak lang yan at hindi na kailangang ulitin pa. Ngunit sinabi ni David, huwag mong gagawin iyan, malaking kasalanan na pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Darating ang araw na mamamatay rin siya, maaaring sa sakit o sa digmaan. Huwag nawang itulot ni Yahweh na patayin ko ang aking piniling hari. Patayin ko ang kanyang piniling hari. Kunin na lang natin ang kanyang sibat, pati ang lalagyanan niya ng inumin at umalis na tayo. Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyanan nito ng inumin at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising sapagkat niloob ni Yahweh na makatulog sila ng mahimbing. Dumating at umalis sina David nang walang nakakaalam. Pagdating ni David sa kabilang gulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinigawan niya si Abner. Abner, naririnig mo ba ako? Ang sigaw niya'y dinig ng buong hukbo. Sumagot si Abner, sino kang nambubulahaw sa hari? Sumagot naman si David, di ba't ikaw ang pinakamagaling na lalaki sa Israel? Bakit hindi mo binantayang mabuti ang mahal na hari? May nakapasok dyan upang patayin ang hari ngunit hindi mo man lamang namalayan. Nagpabaya ka sa iyong tungkulin. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Dapat kang mamatay sapagkat hindi mo binantayang mabuti ang haring pinili ni Yahweh. Nasaan ang sibat at ang lalagyanan ng tubig ng hari? Nakilala ni Saul ang tinig ni David. David, anak ko, ikaw ba yan? Tanong niya. Ako nga po, mahal kong hari, sagot ni David. Sinabi pa niya, bakit ninyo ako inuusig hanggang ngayon? Ano po bang nagawa kong kasalanan? Isinasamo ko, mahal na hari, pakinggan po sana ninyo ang aking sasabihin. Kung si Yahweh po ang may gusto na ako'y usigin ninyo, maghandog po kayo sa kanya para mabago ang kanyang pasya. Kung tao naman po ang may udyok sa nito, sumpain nawa siya ni Yahweh. Dahil sa ginagawa nilang ito, napalayo ako sa bayan ni Yahweh at napadpad
Sa lupaing, Diyos-Diyosan lamang ang maaari kong sambahin. Huwag ninyo sanang hayaang mapatay ako sa ibang lupain at malayo kay Yahweh. Bakit ako, na pulgas lamang ang katulad, ay gustong patayin ng hari? Bakit kailangan pa niya akong habulin na parang isang mailap na ibon? Sinabi ni Saul, "Nagkamali nga ako, David, aking anak. Magbalik ka na at hindi na kita gagawa ng masama, sapagkat sa araw na ito'y hindi mo na naman ako pinatay. Naging hangal ako, napakalaki ng kasalanan ko." Sumagot si David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay kinagantimpalaan ni Yahweh. Sa araw na ito'y niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh. Pinahalagahan ko ngayon ang inyong buhay at naway ganon din ang gawin sa akin ni Yahweh. Naway iligtas niya ako sa lahat ng kaguluhan." Sinabi ni Saul kay David, "Pagpalain ka ng Diyos, anak. Marami pang gawaing naghihintay sa iyo at tiyak kong magtatagumpay ka." Pagkatapos nito ay lumakad na si David at umuwi naman si Saul.